Isang video clip ang itinago ni Angelo na siya namang napunta at iningatan ni Spencer sa mahabang panahon. Ang tagapag-ingat ng pamilya ay siya rin naglaglag sa kanilang lahat. Pinili ang tama upang patunayan ang pagmamahal sa babae sa kanyang nakaraan. Maraming tao sa loob ng bar na pinuntahan ng grupo ng mga estudyanteng taga Maynila. Kung kaya nagpasya ang mga ito na lumipat ang bar kung saan kakunti lang ang tao. Bilang tubong Palawan si Sarmiento ang naghanap ng panibagong bar para sa grupo. Sa paghahanap ay nakasalubong niya ang grupo ng mga mayayaman na kilalang-kilala sa kanilang bayan. Kaya naman iniwasan nila ito. Pero kanina pa pala natawag ng pansin ng grupo nila ang mga ito. Lalong-lalo na ang isang napakagandang babae na kursunadang-kursunada ng mga ito. Hoy, long time no si Sarmiento. Wika pa ng mga ito. Pakilala mo naman kami sa mga chika babes na kasama mo doon. Utos nito. Nanginginig si Sarmiento. May mga nobyo at asawa na kasi ang mga... Pero bigla siyang sinungal-ngal at sinuntok ng dalawang kasama nito. Dalahin mo sa amin yung itim ang buhok. Kung hindi ka na makakauwi pa sa Maynila na kumpleto ang daliri mo. Sa takot ito, ay agad itong bumalik. Napansin ni Damian ang pamumutla niya, kaya naman... Tinanong niya ito, Pre, ayos ka lang ba? Masakit lang kasi ang tiyan ko. Nag-isip siya ng paraan para mapasama si Claudia dahil ito ang kanilang gusto. Claudia, samahan mo naman akong bumili bago tayo bumalik. Wika nito. Buong akala kasi niya ay pagpapakilala lamang ang gagawin ng grupo. Pero dahil sa pag-alala ay sumama ang kasintahan nito na si Damian. Sama ako. Kung kaya naman ang tatlo sa kanila ay bumalik na sa hotel, habang ang tatlo naman ay pumasok sa isang eskinita. Pre, sigurado ka bang dito ang daan? Pagkataka pa ni Damian. Oo pre, shortcut. Pero hindi pa sila nakakalayo, ay 5 lalaki na lumibot sa kanya. Hoy, Sarmiento, good job ha? Pero bakit kasama pa ang asungot na ito? Reklamo pa namang ito. Sino ba kayo? Agad ay nila ni Damian ang asawa sa kanyang likuran. Sino ba ang mga to? Tanong pa niya sa kaibigan. Gusto lamang doon magpakilala kay Aret. Katwiran nito. Anak ng... Nagalit si Damian dito at hindi nila napaalis ang asawa. Pero isang matigas sa bagay ang tumama sa kanyang ulo. Hinampas siya ng bato ng isa sa mga ito. Kung kaya naman, sumigaw si Aret. Damian! Sarmiento, humingi ka ng tulong. Huwag ka mag-alala, miss. Buhay pa iyan. Pero ikaw, makipaglaro ka muna sa amin. Sabi pa ni Angelo Valdamesa. Ngunit pumalag si Aret at sinipa ito. Agad nang kinuha si Damian at pilit na binitbit. Aba, at palaban pala ito ha? Ito ang masarap. Boys, hawakan ninyo. At dito na nagsimula ang paglapastang sa kanya ng 5 kabataan. Nagising si Damian sa hiyaw ng asawa nito. Huwag, pakiusap. Damian, Sarmiento, tulong, huwag. Kulay pula ang kanyang nakikita. Agad itong tumayo na makita ang panghahali na ginawa sa kanyang asawa. Isa-isa niyang pinapaalis sa mga hayop na lalaking gumagahasa sa kanyang asawa. Pero dahil sa dami ng mga ito, ay pinagtulungan siya ng mga ito. Sipa, suntok at saksak ang inabot nila. At pagkaraos na babae, ay hinayaan nila itong sira-sira ang damit. Agad na umalis sa mga ito. At pagkaraan, ay 2 tauhan ng tatay ni Angelo Valdamesa ang nagtapon sa dalawa sa dump site. Ang nagtatapon sa Sarmiento ay agad humingi ng tulong. At ang mga oras na iyon, ay ang grupo ng mga madrigal ang kanyang nakita. Ang mapait na laala ng nakaraan, ay tila bangungot nagpapasikip sa dibdib ni Daniel sa kanyang pagtulog. Idagdag pa rito, ang naging huling pag-uusap nila ni Sarmiento. Ikaw ang dahilan kung bakit wala na siya sa aking tabi. Hawak-hawak ang baril, nakatutok sa ulo nito. Daniel, pakiusap, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko ang nagawa ko. Pakiusap. Pagsusumamo nito. Sa demonyo ka lumuhod, hindi mo na may babalik pa ang dati. Nang dahil sa pangyayaring iyon,
Nabaliw siya. Alam mo ba iyon? Nabaliw siya at nagtangka magpakamatay. At tingnan mo siya ngayon. Makina na lamang ang bumubuhay sa kanya. Kaya magsisika na lang sa impyerno. At dito ay kinalabit niya ang gatilyo. At iyon ang huling sandali ng dating kaibigan. Ang mga bayarang witness at umupo upang mapawalang sala ang mga nang-rape. Sa isa itong inipon ni Daniel at yung mga kasama sa lumubog na bangka malapit sa Villa Florencia. Sila ay naging instrumento upang patuloy na mabuhay ng malaya ang mga salarin habang ang kanyang asawa ay isang buhay na nakaratay. Lahat ng masasamang alaala ay bumugso na isang buhos sa isang gabing malamig. Kung kaya naman ang managinip si Daniel sa kanyang dating asawa, ito ay naging parang kaligtasan niya mula sa bangungot. Sa kanyang panaginip ay tinatawag siya nito. Damian, Damian, gising na. Malambing ang pagkakatawag nito. Kinurot ito ang kanyang matangos na ilong, kaya siya nagising. Parang totoo ang lahat, kaya naman nagulat si Damian. Akala nga niya si Rosario ang tumatawag sa kanya. Rosario, bakit gising ka pa? Tanong pa niya. Pero sumimangot ang babae sa kanyang harapan na tila ito ay nagtaka. Bakit Rosario? Arat ang tawag mo sa akin, hindi ba? Kaya naman mas lalong naguluhan si Daniel. Pero nung tinanong niya ito ng malapitan, mas bata ang mukha nito at mas mahaba ang buhok. Aret, the one and only. Kumusta ka, Damian? Nakangiting tanong nito. I miss you. I'm not good. Daing nito. Wrong answer, love. Kasi kasama mo siya at saka itinuro ang babaeng katabi ni Daniel. Nang lingunan nito ni Daniel, nasa kwarto muli siya, katabi ang asawang natutulog. Hindi alam ni Daniel kung ano nangyayari at hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag sa dating asawa ang tungkol sa bago nitong asawa. Love, Shh! Magigising siya, love. Masaya ka na sa kanya. Kailangan mo lang tanggapin. Wika ng babae. Pero, hindi. Ngayon ay payapa na ako makakaalis. Nakangiting paalam nito. Wait, hindi pa ako ready. Aret, please. I'm sorry. Pagsusumamo nito. Minahal mo ako na higit sa buhay mo. Nabuhay ka para ipaghiganti ako. At ngayong tapos ng lahat, mabuhay ka naman ang para sa'yo. Damian, Daniel Madrigal. Maswerte akong minahal mo ako. At maswerteng minahal ka ng tunay na Rosario. Mahalin mo magiging pamilya ninyo. Salamat sa'yo. Makakasama ko na si Mama sa ilang sandali. Tumulo ang mga luha ni Daniel na makita. Unti-unti na itong naglalaho sa kanyang harapan. Aret, sandali, Aret. Pakisabi kay Margarita, maraming salamat sa ginawa niyang pagsasakripisyo. Payapa na ako. At ito na ang huling tinig na kanyang nadinig. No, Aret. At saka bumangon si Daniel na nakataas ang kamay patungong kay Same. Nang lingunin niya ang kama, mahimbing na natutulog si Rosario sa kanyang tabi. Panaginip lang pala. Pero bakit parang totoo siya? Maya-maya pa isang tawag sa hating gabi ang kanyang natanggap. Kumabog ang kanyang dibdib na makita ang pangalan ni Nurse Denise sa screen ng phone. Sinagot niya ito. Hello? Sir Daniel, critical pa ang lagay ni Miss Aret. Ngayon lang po ito nangyari. Makakapunta po ba kayo dito? What? Yes, I'm on my way. Please take care of her. At mabilis na kumilos ito palabas ng bahay. Kung ano lamang ang kanyang suot, ay yun lamang ang kanyang dinala. Mabilis itong nag-drive papunta sa puting villa. Nagdadasal sa daan na sana ay umabot pa siya. Bumuhos ang malakas ang ulan na tila ba nakikiyak ng langit sa nararamdaman niya ngayon. Mas lalo pa niya pinaspasan ang pagmamaneho papunta doon. Inabot siya ng halos 2 oras sa daan bago makarating sa villa. Pero sa kasamang palad, ay hindi na inabot ang huling hininga nito. Tanging tunog na lamang ng flatline ang kanyang narinig. Sir, sorry po. Pinilit ko siyang i-revive, pero wala na po talaga.
Sabi ni Nurse Denise, "Iwan mo muna ako. Ako na magpapatay ng makina." Tugon ni Daniel. "Sige po." At lumabas ito sa sala ng bahay. Hinawakan ni Daniel ang pisngi ni Aret at nakita ang kanyang bibig. "You are smiling. Ikaw ba yon? Saying goodbye. Thank you." Pinatay nito ang lahat ng makina. Naupo sa gilid ng kama habang hawak ang nakalaylay na kamay ni Aret. Nakayukyuk ang ulo niya sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Pero nang maramdaman niya na may pumasok, akala niya ay si Nurse Denise ito. "Denise, I think I need more time with her." Huminto pa ito. "And she said goodbye to me. In my dream, she did." Pero hindi nagsasalita ang babae. Pero nang ibuka nito ang bibig, napatayo agad si Daniel. Babe, anong ibig sabihin nito?" Tumayo siya sa pamilyar na tinig at nakita niya ang isang basang-basang babae na nagdadalang tao. Si Rosario. "Ma'am, hindi po kayo pwede." Hinabol pa siya ni Denise. "Sir, sorry po. Bigla na lamang siyang pumasok at kamukha po siya ng..." "It's okay, Denise. She's my wife." Malumanay ang boses nito. Binitiwan niya ang kamay na kamamatay pa lang at dahan-dahang lumapit sa kanya. "Babe, bakit ka nandito? At paano ka nakarating dito? Basang-basa ka." Pero sa paglapit niya dito, nilagpasan lamang siya nito. Dumiretso sa katawan ng babae at matagalang tinitigan ito. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang pinagkopyahan ng kanyang mukha at naging iba ang kanyang pakiramdam. No, all this time, buhay siya at inari ko ang mukha ng taong buhay pa. Isang malaking gulantang ito sa kanyang pagkatao. "She's dead, Rosario. She died tonight," ang sabi ni Daniel. "Naintindihan ko na inilihim mo sa akin ang mukhang ito ay pag-aari ng dati mong asawa. Inintindi ko kung bakit pinili mong ilihim ang mapait na pangyayari sa buhay mo at ni Aret. But this? Wait, you knew?" Hindi rin makapaniwala si Daniel sa kanyang mga narinig. "Oo, at hinintay ko kung samang sabihin sa akin. Kahit masakit isipin na hindi mo ko siguro tuluyang pinagkakatiwalaan sa ganitong lihim. Hindi to dahil sa tiwala, Rosario. Dahil mabigat sa iyo ang dinanas mo sa mga baldamesa. Ayoko lang dagdagan pa ang..." "Pero Daniel, ano to?" Itinuro ni Rosario ang bangkay at lumuha ito. "Bakit? Dahil umasa kang babalik pa siya? Kung gayon, hayaan mong tanungin kita." Napalunok si Daniel. Hindi niya akalain na sa ganitong paraan pa malalaman ni Rosario. Ngayon pa, nahanda na siya mapakatotoo sa kanyang damdamin. Saka pa nangyari ang mga ito. "Ano ba ako sa'yo? Sino ba ako sa'yo?" Natahimik si Daniel sa kanyang katanungan. Exactly my point. Nasamayado ang mukha nito at walang nagawa kundi ang umiling na lamang sa asawa. "Hindi mo masagot dahil hindi mo alam." Hinawakan niya ang kanyang tiyan. "Ang batang dinadala ko, sabihin mo, kaninong Excel ito? Sa kanya ba?" Yumuko na lamang ito. Kaya naman, tumulo na ang luha ng babae. "So, I am nothing more than a substitute after all. Isa lang akong pamalit sa tunay mong asawa, a surrogate mother, and a shell sa baby ninyong dalawa. I should have seen it sooner." "No, Rosario, hindi ganoon iyon." At niyakap niya ito ng mahigpit. Pero sinampal siya ng babae. "Papayag naman ako, Daniel, dahil iyon ang pinirmahan ko at kasunduan natin. Pero sana, sinabi mo ang totoo para hindi ganito kasakit. Balik nito sa lalaki. Huwag ka mag-alaala. The moment I gave birth, I will be out of your life." Deklarasyon ito. Pero sa ngayon, hindi kita kayang makita. Pakiusap, huwag mo akong sundan at kausapin. At tuloy nitong lumisan dalang sa sasakyan sa kasagsagan ng ulan. Samantala, dinalo naman ni Aurora sa kulungan si Spencer. Wala itong malay na alam na niya ang lahat. Kaya naman nagpanggap pa rin itong si Margarita. "Huwag ka mag-alaala. Ilalabas kita dito.
Maghahanap ako ng paraan. Sabik nitong sabi. Sa kabila ng lahat ay tunay ang pagmamahal niya sa lalaki. Pero taliwas ang nararamdaman ng lalaki sa kanya. Tama na. Alam ko ng katotohanan. Hindi ikaw si Margarita. Sigaw ng lalaki. Nalaki ang kanyang mga mata sa narinig. Ano bang sinasabi mo? Binibrainwash ka na naman ba ng hayop na Rosario na iyon? Malilintikan talaga sa akin na mag-asawa na iyan. Inis pa niyang tugon. Tama na, Aurora. Aurora Pineda, tama? At sa kauna-unahang pagkakataon, ay binanggitin ni Spencer ang kanyang pangalan. Natigilan si Aurora. Paano mo? Huminga ng malalim si Spencer. Umalis ka na. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira kaming dalawa ni Margarita. Pero dahil kapatid ka niya, at para sa ating anak, pinapatawad na kita. So, pakiusap, huwag mo na akong pupuntahan pa. At agad nang umalis si Spencer. Sandali Spencer. Ako ito, Pero hindi na siya nito inintindi pa. Hayop talaga. Kung sino man na nagsabi sa'yo, bulong nito sa sarili. At dahil sinisisi na niya mga madrigal sa nangyari, ilang araw pa ito nagmanman sa bahay nila. At ngayong gabi nga, siya ay sinuwerte. Habang nangyayari ang pagkatalo ng mag-asawa sa puting villa, ay isang pares ng mata nagmamasid sa di kalayuan. Sinundan ng Aurora sa sakyan ni Rosario na makita na itong lumabas ng hating gabi at ito siya napadpad sa puting villa. Pero hindi na siya bumaba pa upang hindi siya makita. Pero ilang minuto lamang ay nakita niya agad lumabas si Rosario na umiiyak. Huli ka, bitch. Manda ka sa akin. Marurot sa sasakyan ni Rosario, kaya sinundan ito ni Aurora. Kaya naman mapansin ni Rosario na may sumusunod sa kanya at tumawag kaagad siya sa emergency hotline na siyang nagdirekta sa kanya sa police hotline ng kanilang bayan. Hello, police station. Please help. Si Mrs. Madrigal ito. Andito ako sa highway, papuntang Mount Naspan. Merong sumusunod sa aking sasakyan kanina pa. At kanina pa ako binubuntutan nito. Please help me. Mag-isa lang ako at buntis pa ako. Mrs., stay on the line. At pakadescribe ang itsura ng sasakyan na sumusunod sa inyo. At i-update nyo kami kung saan banda kayo. Hindi ko makita. Dahil malakas ang ulan at nakahay ang ilaw niya. Pero sa palagay ko ay itim ito. Pajero ata. Parang jeep style. Please, help me. Natataranta na ito. Naisa na niyang tawagan si Daniel. Pero hindi nito nais makita. Kaya naman natili na lamang siyang kausap ang mga polis. Mrs., papunta ba kayo sa skate shooting? Tanong nito. Tingin ko ay malapit iyon dito. Tugon niya. Pumunta po kayo doon at wag na wag kang bababa ng sasakyan. Papunta ng patrol namin doon. Responde nito. Sige, please hurry. Pakiusapan nito. Sa totoo lang, ang kanyang inaalaala ay ang batang kanyang dinadala. Kaya na makarating siya ng open park ng skate shooting ground, ay pinasikot niya agad na kanyang sasakyan. Hello, andito na ako. At andito na rin yung sumusunod sa akin. Please hurry. Kabang-kaba na siya at baka mapauno siya at ang bata. Maya-maya pa ay lumabas ang driver ng sasakyan at nakita niya ang babae ito at ang papalapit nakakilala niyang si Aurora ito kung kaya naging kampante siyang kaya niya ito. Bumaba siya. Bakit mo ako sinusundan? Matapang pa niyan po na dito. Dahil sa'yo, nasira si Spencer ang aming relasyon at ang mga plano ko sa mga Baldamesa. Hayop ka, Rosario. Sigaw pa nito. Hindi ako, kundi ang mga Baldamesa ang may dahilan ng kanilang pagbagsak. Sisihin ninyo ang sarili ninyo. Kontra niya. Hayop ka talaga. Mamatay ka na. At pagkasabi nito, ay tinutukan siya ng baril ni Aurora. Napatras siya at agad na tinakpan ang kanyang tiyan. O ano? Nawala ang tapang mo ha? Gago ka ha? Halakak nito. Aurora, bulala siya. Kung kaya nabigla din ito.
Anong sinasabi mong hayop ka? Siguro ikaw ang nagsabi kay Spencer. Hayop ka talaga. Paano mo nalaman? Tama na. Mag-isip ka nga. Sino ba ang nakakaalam? Bakit? Bakit mo ako nagawang ipapatay? Ano bang nagawa kong kasalanan sa iyo? Bakit mo inago ang pagkatao ko? Iyak ni Rosario. Ano? Oo, Aurora. Ako ito. Ang iyong kakambal na si Margarita. Ang babaeng pinapatay mo. Buhay ako. Nabuhay ako. Palahaw niya sa kakambal. Imposible. Patay ka na. Huwag mo nga akong lokohin. Kung kanino mo man narinig iyan, wala akong pakialam. Pagwawala nito. Pulang rosas. Hinagisan mo ako ng pulang rosas pagkatapos akong barilin ni Mariano ng 7 beses. Anong kasalanan ko sa iyo? Hindi ba? Nananahimik ka sa Maynila? Bakit? Nang dahil sa iyo, nasira ang buhay ko. Kung ikaw nga si Margarita, kayang-kaya kitang patayin ulit. Nagawa ko na minsan, magagawa ko ulit. At tumawa pa si Aurora. Demonyo ka. Wala ka namang konsensya? Kahit para sa anak mo na lang. O hindi, para kay mama at papang. Hiyaw nito. At dito na nakumbinsi si Aurora. Kasi nga si Margarita. Huwag mong isama ang anak ko dito. Kasalanan mo ito. Akin dapat ang buhay mo. Akin dapat si Spencer. Ako, ang unang nakakita sa kanya. Sa akin siya nagkagusto. Pero umalis lang ako na Maynila para mag-exam. Pagbalik ko, ay kayo na. At hindi ka pa nakontento. Pinakasalan mo pa siya. My God, nang dahil doon, hindi ko intention iyon. Hindi ko alam na una kayo nagkakilala. Wala akong inago sa'yo, Aurora. Bato niya sa kanyang kakambal. Anong wala? Inago mo lahat. Mula pa ng mga bata tayo. Mula sa atensyon ng mga magulang natin. Kaibigan, teacher, lagi kang umeeksa na. Kung wala ka, sana'y perfecto ang buhay ko. Kaya ngayon, papatayin kita. Ako na mismo ang papatay sa'yo. Kilabutan ka sa mga sinasabi mo. Sigaw nito. Kakambal mo ako. Hindi. Dahil ikaw si Rosario Madrigal, ang sumira ng buhay ko at Spencer. Kaya siyaw, mama, itaas ang kamay. Ibaba mo ang armas mo. Eksakto ang dating ng mga pulis. Bago pa may masamang nangyari, ay dumating na sila. Isa pa kayo. Sigaw ni Aurora na tila ba nabaliw na ito. Ibaba mo ang iyong baril. Kung hindi, ay mapipilitan kaming magpaputok. Pabala sa kanya. Ngunit, imbis na sumunod, ay nagpaputok ito ng 2 beses. Kaya lalong naalarma ang mga pulis habang si Rosario inapaupo sa takot. Bibilang kami ng 3. 1. Nagsimula na magbilang ang mga pulis. Ibaba mo na yun, Aurora. Masasaktan ka lang. Pakiusap ng Rosario sa kanya. Tumahimik ka. Ikaw ang uunahin ko. Matindi talaga ang galit ito sa kanya. 2. Ito na ang sumunod na bilang. Aurora, hindi sila nagbibiro. Ibaba mo na, pakiusap. Sumuko ka na lang. Iyak niya. At hindi ako nagbibiro. Kaya paalam na Rosario, Margarita, o kung sino ka man. 3. At ang umabot sa 3, ay tinudok ni Aurora ang baril kay Rosario. Nagtakip ng ulo si Rosario at tumalikod upang protektahan ang kanyang anak. At dahil wala itong balak sumuko, ay pinaputokan na siya ng mga pulis. Habang isang putok ang lumabas mula sa kanyang baril, nakamuntik ng dumaplis kay Rosario. At sa kasamaang palad, hanggang sa huli, ay nanatiling masama si Aurora. Pero dahil napuruhan siya sa puso, ay sandali lamang ang kanyang itinagal. At bago ito malagutan ng hininga, ay nagbili nito kay Rosario. Ang anak ko, na may pagmamahal ng isang ina. Pagkakita sa dugo ang kapatid, ay lumuha si Rosario sa sinapit ng kakambal. Gaano man ito kasama sa kanya, ay kakambal pa rin ang turing niya rito. Aurora! At ang dahil sa shock, ay hinamatay siya sa pinangyarihan ng barilan. Ilang minuto pa ay dumating si Daniel matapos sa ibalita ng mga pulis ang nangyari. Kung kaya sa muling pagkakataon,
ay dinala ulit si Rosario sa ospital.